Alam niyo ba na sa hospitality and tourism industry, isang maliit na pagkakamali lang natin ay pwede na tayong makaapekto ng buong services at experience ng isang customer? Kaya sobrang importante na meron tayong leadership kasi hindi lang naman ito tungkol sa pag-uutos. Ito ay nagbibigay ng direksyon at maayos na flow sa ating trabaho or sa ating mga company. Lalo na sa industry natin na araw-araw tayong nag-ooperate, hindi natin maiiwasan ng iba't ibang issue at problems na ating haharapin. Kaya hindi pwedeng isang leadership style lang ang ating gamitin. Ang isang mahusay na leader ay dapat maging flexible at marunong gumamit ng iba't ibang approach para masolusyonan ang problemang hinaharap. Kaya in this presentation, we will tackle about 10 different leadership style that uses in hospitality and tourism industry, with their meaning, example of real-life leaders, and their strengths and weaknesses. Unahin na natin ang authoritative leadership. Ang authoritative leadership ay isang style na kung saan ang leader ay may malinaw na vision at direction. Siya ay isang visionary leader na confident na mag-inspire at mag-guide sa kanyang team para ma-achieve ang kanilang goal. Isang halimbawa nito ay si Anthony Melcheri, isang hotel expert at television personality host ng Hotel Impossible. Siya ay maituturing ng isang authoritative leader dahil siya ay mayroong malinaw na vision and fast decision making. Lalo na kapag mayroong problema sa operation ng isang hotel, direkta niyang tinutukoy yung mga issue and problem at agad-agad siyang nagbibigay ng solusyon upang ma-approve at magkaroon ng better quality ang services ng isang hotel. Now let's talk about the strength and weaknesses of authoritative leadership. This leadership style is very effective siya lalo na sa mga crisis situation or kapag kailangan natin ng mabilis na improvement sa company natin. Dahil sa maayos na direction ng isang namumuno, mas nagkakaroon ng discipline ang mga ka-team natin which is mas napapabilis nito na ma-achieve or ma-aim natin yung goal na pinlano natin. Pero meron din itong mga disadvantages or weaknesses. Una na rito is maaari nitong ma-reduce ang employee development since yung mga workers nga nila or employee ay hindi naman masyadong involved sa decision-making process. Second na rito is pwedeng magkaroon or may risk na ma-burnout ang isang authoritative leader since karamihan nga ng responsibilidad at decision-making ay siya ang gumagawa. Also, kung sakali na mali ang vision ng isang namumuno, is pwedeng maapektuhan ang buong team at magkaroon ng failure sa pag-achieve ng kanilang goal or objectives. Persuasive leadership naman ay style ng leadership kung saan ini-influence ng leader ang team gamit ang maayos na communication, convincing ideas, at trust kaysa sa puro utos lang. Pinapaintindi ng leader kung bakit kailangan gawin ang isang bagay para mas piling sumunod at makiisa ang mga members. Dahil dito, mas nagkakaroon ng teamwork, motivation at magandang samahan sa grupo. Isang halimbawa nito ay si Ray Kroc, nakilala sa pagpapalago ng McDonald's. Ipinakita niya ang persuasive leadership sa pamamagitan ng paghihikayat sa mga negosyante at empleyado na sundin ang kanyang vision para sa mabilis, maayos at consistent na serbisyo. Sa kanyang mahusay na communication at kakayahang manghikayat, napalawak niya ang negosyo sa iba't ibang lugar at naging matagumpay ang kumpanya. Dito naman tayo sa strength and weaknesses ng persuasive leadership. Unahin natin ang strengths. Una ay nakakatulong ito para mag-build ng trust at commitment dahil mas naiintindihan ng team ang mga decision kaya mas willing sila sumuporta. Nakakapag-improve din ito ng teamwork at motivation dahil mas nagiging cooperative at inspired ang mga members. Bukod pa doon, nagpapromote ito ng open communication kung saan mas malaya ang lahat mag-share ng ideas at feedback. Nakakatulong din ito sa mga critical thinking dahil natututo ang members mag-analyze at magbigay ng solutions. Maganda rin ito sa modern workplaces kung saan mahalaga ang collaboration at teamwork. Ang consultative leadership ay isang leadership style kung saan ang manager ay kumukuha muna ng opinions at suggestions mula sa employees tulad ng staff o crew bago gumawa ng desisyon, ngunit siya pa rin ang may final say. Sa hospitality industry, mahalaga ito dahil ang mga frontliners ang direktang naka-experience ng guest needs. Isa sa mga pangunahing katangayan nito ay ang open communication, kung saan hinihikayat ang feedback mula sa employees at guests upang mas mapaganda ang overall service experience. Gayunpaman, nananatili pa rin sa leader ang authority
dahil siya ang nagde-decide kung alin sa mga suggestions ang ipapatupad. Isang magandang halimbawa nito ay si Arn Sorenson, dating CEO ng Marriott International na kilala sa kanyang pagiging people-centered leadership style. Noong panahon ng COVID-19 pandemic, pinakita niya ang consultative leadership style sa pamamagitan ng pagiging transparent tungkol sa financial losses ng kumpanya at sa pag-involve ng employees sa pag-unawa ng mga desisyong may epekto sa kanilang trabaho at sa operasyon ng mga hotel. Si Arn Sorenson ay masasabi natin consultative leader kasi pinapahalagan niya ang input ng mga employees bago gumawa ng desisyon. Kaya nakikinig siya sa staff at transparent siya lalo na during crisis. Hindi lang siya basta boss. Inaalam niya muna ang situation ng mga tao niya bago siya mag-decide. Kaya collaborative ang approach niya. Ang participative leadership ay isang estilo ng pamumuno kung saan ang leader ay hindi nagdedesisyon ng mag-isa. Sa halip, kumukonsulta siya sa kanyang mga team at pinakikinggan ang kanilang opinyon at isinasama ang kanilang mga ideya bago gumawa ng isang final na decision. Ang kahalagahan naman nito ay ang aktibong inaanyayahan ng leader ang mga miyembro na magbahagi ng kanilang ideya. Imbes na utos lang, nagkakaroon ng bukas na komunikasyon kung saan naririnig ang bawat boses. Makikita natin sa Magnolia House na ang leadership ay hindi top-down. Sa halip na mag-utos lang ang owner, binibigyan niya ng boses ang mga staff pagdating sa pagpapromote ng business. Dahil dito, nagkakaroon ng sense of ownership ang mga empleyado at nagiging creative ang kanilang mga marketing ideas dahil galing ito sa iba't ibang perspective. Ang strength or ang kalakasan naman ng leadership style na ito ay kapag naramdaman ng mga empleyado na pinapahalagahan ng kanilang opinion, mas tumataas ang kanilang motibasyon at kasiyahan sa trabaho. Mas nagiging porsigido sila dahil ramdam nila na bahagi sila ng tagumpay. At ang kahinaan naman ng leadership style nito ay time-consuming. Dahil kailangan pang kumonsulta at pakinggan ang lahat, nagiging mas matagal ang proseso ng pagdedesisyon. Hindi ito masyadong epektibo kung kailangan ng mas mabilis na aksyon sa mga emergency na situation. Ang susunod ay transformational leadership. Ito ay isang leadership style kung saan ini-inspire at pinomotivate ng leader ang kanyang mga empleyado para higitan ang inaasahan sa kanila habang tinutulungan silang mag-grow at mag-improve. Isang halimbawa nito ay si Horst Schultz, ang co-founder ng The Ritz-Carlton Hotel Company, na ipapakita niya ang leadership style na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng authority sa mga empleyado na nagdedesisyon para mapabuti ang guest experience kahit hindi na kailangan ng approval ng manager. Dahil dito, nagiging mas confident at motivated ang mga empleyado. Now let's talk about the strengths and weaknesses of this leadership. Maganda ang leadership style na ito dahil napapataas nito ang motivation ng employees, napapaganda ang kalidad ng serbisyo at na-encourage ang innovation. Gayunpaman, meron din itong mga weaknesses dahil maaaring magdulot ng pressure sa employees kung masyadong mataas ang expectations at nakadepende rin ito sa kakayahan ng leader na mag-inspire. Ang transactional leadership style ay isang estilo na nakabase sa malinaw na kasunduan. Kailangan matugunan ng mga empleyado ang itinakdang pamantayan kapalit ng mga gantimpala, habang ang mahinang pagganap ay may kaakibat na kahihinatnan. Nakapaloob dito ang clear expectation, reward and punishment system, focus on short-term goals, reliance on structure and active monitoring. Ang halimbawa sa tunay na buhay ay si Howard Schultz, ang dating CEO ng Starbucks. Para sa aplikasyon, naglatid siya ng napakadetalyadong mga patakaran at pamantayan kung paano dapat gawin ang kape at pakitunguhan ang mga customer. Ang mga empleyadong sumusunod ay binibigyan ng mga benepisyo at bonus, habang ang mga hindi sumusunod ay pinagsasabihan o tinatanggalan ng trabaho. Sinisiguro nito na pare-pareho ang lasa at serbisyo na matatanggap ng mga customer sa bawat branch ng Starbucks sa buong mundo. Para naman sa strength, nagsisiguro at maaasahang serbisyo, maayos na operasyon at madaling pagsukat ng pagganap. Ang kahinaan naman nito ay nalilimitahan ang inobasyon, nakakabawas sa tunay na motibasyon ng mga empleyado at maaaring mabagal na umangkop sa mga pagbabago. Ang democratic leadership ay nagmula sa salitang democracy na ang ibig sabihin ay pinamumunuan ng mga tao. Sa ganitong uri ng pamumuno, pinapahalaga ng mga leader ang mga ideya at opinyon ng kanyang mga kasamahan. Hinihikayat niya ang partisipasyon at bukas na talakayan upang makapagbahagi ang lahat bago gumawa ng desisyon. Dahil dito, nagkakaroon ng maraming pagkakataon para sa brainstorming, mas mataas na pakikilahok ng mga empleyado at mas napapalakas ang team. Isang magandang halimbawa nito ay si Isadore Sharp. Bilang founder ng Four Seasons Hotel, ipinakita niya ang democratic leadership sa pamamagitan ng pakikinig at paggalang sa ideya ng kanyang mga employees. Dahil dito, nakabuo siya ng magandang environment sa trabaho na nagresulta sa mas magandang service ng kanilang hotel. Ang democratic leadership ay may strength na nakakatulong sa mas magandang decision making dahil sa iba't ibang ideas at opinion mula sa group. Pero may weakness din ito, ang matagal na proseso ng pagdidesisyon, kaya hindi ito suitable sa mga situations na kailangan ng agarang aksyon.
Ang autocratic leadership ay isang leadership style kung saan ang leader ay nagdedesisyon mag-isa at nagbibigay ng direktang utos sa employees na may kaunti o walang input at opinion mula sa team. Sa hospitality industry, karaniwan ito sa mga sitwasyong mabilis at kritikal, tulad ng busy hours sa restaurants, kung saan kailangan ng malinaw at agarang instructions mula sa manager. Isa sa mga pangunahing katangian nito ay ang centralized control, kung saan nasa manager ang lahat ng desisyon at strict supervision and control na nangangahulugan ng mahigpit na pagbabantay sa performance at pagsunod ng staff size standards. Isang kilalang halimbawa nito ay si Gordon Ramsay, lalo na sa kanyang show na Hell's Kitchen, kung saan makikita ang kanyang autocratic leadership style. Sa mga kitchen operations, nagbibigay siya ng direktang utos, nagpapatupad ng mahigpit na rules at inaasahan ang agarang pagsunod ng kanyang staff upang mapanatili ang mataas na kalidad ng serbisyo. Si Gordon Ramsay naman ay isang autocratic leader dahil siya ay may full control sa decisions, lalo na sa restaurant operations. Sa fast-paced na environment ng kanyang kitchens, kailangan mabilis at tama ang desisyon, kaya direct siya magbigay ng utos at hindi masyadong kumukuha ng opinion ng iba. Strict siya at mataas ang standards, kaya expected na susunod agad ang staff para ma-maintain ang quality ng service. Ang susunod naman ay ang laissez-faire leadership. Ito ay isang leadership style kung saan binibigyan ng leader ng kalayaan ang mga empleyado na gumawa ng desisyon at tapusin ang kanilang trabaho ng may kaunting supervision. Isang halimbawa nito ay si Tony Hsieh, ang CEO ng Zappos, na ipapakita niya ang leadership style na ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng kalayaan sa mga empleyado na magdesisyon kung paano nila i-handle ang customer service nang hindi masyadong kinokontrol ng management. At kung pag-uusapan naman ang strengths at weaknesses nito, maganda ang leadership style na ito dahil napakapalakas nito ang creativity, innovation at confidence ng mga empleyado, lalo na kung sila ay may sapat na experience. Ngunit maaari rin itong magdulot ng kakulangan sa direksyon, mababang performance o kalituhan kung ang mga empleyado ay hindi pa handa o kulang sa disiplina. At ang last leadership style ay servant leadership. Ito ay pag-prioritize sa growth, success at well-being ng employees. Ang si Robert Bronson ay isang Virgin Group founder at nagmamayari ng Virgin Hotels at Virgin Atlantic Airways. Para nga sa kanya ay mas mahalaga i-prioritize niya ang pangangailangan ng kanyang employees kaysa power, status at company profits. Strength na nito ay magkakaroon ng trust, loyalty at motivation na magre-resulta sa magandang performance ng mga employees. At ang weaknesses naman nito ay poor decision making o mabagal na decision making. Ang leader ay magiging more on collaborative than a commander at ang kanilang goals ay hindi mabilis ma-achieve. To end our presentation, ang pagiging leader ay hindi nasusukat sa iisang style lamang. Bawat leadership style has its own strengths and weaknesses. Ang isang tunay na mahusay na leader ay marunong maging flexible, open-minded na matuto at mag-adjust sa bawat sitwasyon. Hindi lang sapat na mag-stick ka lang sa sarili mong pamamaraan. Dapat ay handa kang i-adapt ang iba't ibang leadership style depende sa pangangailangan ng iyong team at kung ano ang problema ng inyong kinaharap. Kapag maayos ang namumuno, nagre-resulta ito ng mas maayos na operasyon, tumataas ang quality service at tumitibay ang loyalty customer. Higit sa lahat ay nagiging mas productive ang lahat dahil sa maayos na teamwork at kooperasyon ng bawat isa. A real leader is not just about leading people or giving a task, but it's about guiding and inspiring your team.